Bitaw mo! Walang awang pinaslang ang 20 anyos na si Lovely Ann o L.A. Villagomez sa loob ng inuupahang bahay sa Barangay Baritan, lungsod ng Malabon, noong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan. Natagpuan siyang walang saplot pang ibaba at bakas ng sakal sa leeg. Meron pa namang upper garment, pero yung lower part ay talagang naked. And makikita natin na may pasa sa lieg, talaga nakikita doon sa sa kanyang katawan. Natagpuan din sa kanyang tabi ang alagang aso na si Shansi na nagtabo naman ng 7 saksa. Nung una, naging palaisipan sa mga otoridad kung sino ang sospek sa krimen. Pero isang mahalagang ebidensya ang napasakamay ng mga pulis. Dito sa CCTV na to, CCTV ng barangay, malaki ang tulong nito sa pagresolba ng kaso. Dahil po kung wala ito, malamang di natin makikilala ang salarin, yung suspect natin kay Lovely. Sige, forward mo pa. Nang siyasatin ng mga pulis ang kuha ng CCTV noong ika-22 ng Agosto, Oh, ito yung nakadilaw, di ba? Ayan. Ayan yun. nahagip ng CCTV ang huling sandali bago naganap ang krimen. Sa kuha ng CCTV bandang 1:00 ng hapon, makikitang naglalakad malapit sa bahay ni L.A. ang isang lalaki na nakasuot ng itim at dilaw na t-shirt na may bitbit na itim na bag. Mapapansin din ang paglingon ng lalaki sa kanyang likuran. Pinapagod ka ba sa lakad natin? Ayon sa Malabon City Police noong mga oras na yon, nakita ng lalaki si L.A. habang inilalakad si Shansi. Halika na, pasok na kaya tayo. Nasundan niya yung biktima natin. Kaya doon siya nagkaroon ng interes na gustuhan niya, natipuhan niya. Sa kuha ng CCTV, makikita na halos 10 minuto ng pabalik-balik ang lalaki sa eskinita. Pagamat malayo ang kuha ng CCTV, mapapansin na patigil-tigil ang lalaki sa labas ng bahay ng biktima. Ilang sandali pa, Nung makakita siya ng opportunity na bukas ang pinto and nag-iisa si Lovely Ann, pinasok na niya. sa kuha ng CCTV, 55 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon, lumabas ang lalaki sa bahay nila. Pero mapapansin na nagpalit na ito ng damit. Pagkatapos niyang lumabas doon sa bahay ng biktima, siya ay naka-t-shirt na ng yellow. Sige, forward mo pa. Masusing sinundan ng Malabon Police ang eskinita na dinaanan ng lalaki. Dito po, dumaan ang suspect natin at sumakay ng pampasaherong e-trike. Saan ka? Sasaya man, no? Ha? Sige, sakay ka. Para sa Brad. Sa kuha ng CCTV sa kalye Ilang-Ilang, makikita na nakasakay ang lalaki sa tinatawag na e-tricycle o e-trike 1:57 ng hapon. Dahil sa kuha ng CCTV ng barangay, nagkaroon ng ikangay lead ang mga pulis at itinuri na person of interest sa pagpaslang sa biktimang si L.A. Kinabukasan, natunto ng mga operatiba ang driver ng e-tricycle na sinakyan ng lalaki. Sir, walang galang ho. Magandang hapon ho. Sir, meron mo ba kayong nakita kahapon na ganitong itsura? Wala po eh. Kayo, baka may napansin ho kayo. Ikaw? Ito sir, baka Wala akong naalala. sigurado ho kayo, wala kayong naalala?
Baka po yung kasama namin. Sige, salamat. Sir, Ano po yun? Magandang hapon. Tatanong lang ako kung meron mo ba kayo naisakay nito kahapon? Ganitong itsura ho, sir. Ito po bayad oh. So we were able to identify the e-trike and the driver na coordinate din natin, sinama natin yung e-trike driver kung saan niya binaba ang suspect. Ay, opo sir. Pwede mo ba kami samahan kung saan mo siya hinatid? Naituro ng lalaki ang lugar kung saan niya ibinaba ang sospek. Magandang umaga ho. Pero pagpunta ng Malabon Pulis sa bahay, Diyan ba nakatira si J. Mark? Ito po siya. Umalis ka na! Umalis ka na dito! Hindi ka ba naaawa sa akin? Kaya nga ako pumayag na tumuloy ka dito dahil naaawa ko sa'yo! Chang, baka pwede na pag-usapan to. Pag-usapan, hindi ka na nahiya sa mga pinsan at tiyuhin mo! Nandito nga siya kagabi pero pinalayas ko na. Asan po siya ngayon? Baka po nasa Malolos. Nabanggit niya kasi sa akin na may nadisgrasya siya. Nagbigay din ng information na most probably doon pumunta sa Malolos, Bulacan. kinilala ng kanyang mga kamag-anak ang lalaking nakuhanan sa CCTV bilang si J. Mark Reyes. Sa pag-imbestiga ng mga pulis na pag-alaman na minsang nasangkot sa illegal na droga si J. Mark at kalalaya lang nung nakaraang taon. As to the background of the suspect, the Malabon City Police Station was able to file a case against him in the year 2019. Na ang kaso niya ay RA 9165. So nakulong siya, he was able to serve lang ng probation. He is really involved into illegal drugs. Even in the year 2019, hindi siya tumigil. Nahuli na nga siya, tuloy-tuloy pa rin yung paggamit niya sa illegal na droga. Madaling araw na ika-23 ng Agosto, agad nagkasa ng manhunt operation ang Criminal Investigation and Detection Grupo CIDG ng Malabon para mahuli ang suspect na si J. Mark Reyes. Sir, teka muna. Sir, wala po akong kinalaman dyan. Wala po ako alam din, sir. Maaaring manahimik ito sa walang ibo. Sa bahay ng kanyang lolo sa Malolos, Bulacan, nahuli ang suspect. So the personnel of Malabon City Police Station and the CIDG magkasama doon effected the arrest. Mayroon pa siyang resistance doon sa ayaw pa niyang magpa-aresto. By virtue of coordination, tumugma naman yung bag niya. At the same time, nandun sa loob ng bag yung t-shirt na kulay yellow. Sa presinto, hindi na nagawang itanggi ni J. Mark ang nagawang krimen. Anong pangalan mo? J. Mark Reyes po. Ano ba nangyari sa'yo? On probation ka pa dun sa una mong kaso ah. Hindi ko nga rin po alam kung ba't nagawa ko yun eh. Nakursududahan ko lang po. May mga facts na kusa niyan binibitawan, binibigay sa atin, wherein nagtutugma doon sa crime incident. Ang binanggit lang niya, nakursonada niya. So, noong makita niya kung saan lumabas si Lovely Ann, ang assessment natin ay sinundan niya hanggang doon sa bahay ng biktima. Most probably, nag-iingay yung aso kaya sinaksak na ng suspect. Ayaw niya na madinig ng mga kapitbahay or any person in the area na maalarma doon sa krimen na ginagawa niya. Wala yan! Ano ginawa mo sa aso ko? Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka na mabalik! Umalis ka dito!
Bitaw mo! Matapos isagawa ang krimen, nagawa pa ng suspect na linisin ang sarili at magpalit ng damit bago tuluyang umalis. Sinampahan ng kasong murder at panggagahasa ang suspect na si J. Mark Reyes. Bakit niya pinatay ang anak ko? Wala namang kasalanan sa kanya. Nung in-interrogate daw po siya, sabi type nagustuhan niya lang. Na parang napagtripan niya lang. Ganun lang yung buhay sa kanya, parang hayop lang. Walang kwenta sa kanya yung buhay ng tao. Naging malaking tulong ang kuha ng CCTV para malutas ang kaso ng pagpatay sa dalagang si Lovely Ann Villagomez. Bagamat nahuli na ang suspect, nag-uumpisa pa lang ang pamilya sa pagtanggap sa masaklap na nangyari kay LA. Sana mabigyan siya ng hustisya at kung saan na siya ngayon, sana masaya na siya, nahuli na yung suspect. Kahit masakit sa amin, kayanin namin na tanggapin. Kahit ano naman gawin namin, hindi na namin may babalik ang buhay niya eh. Kahit napakasakit. Siguro sa mga magdaang araw o buwan, pero sa unti-unti siguro matatanggap din naman namin bilang magulang niya.